Ano ba ang pamantayan upang maging mabuting tao? Magandang araw po sa inyo, Sir Casper, at sa lahat ng tagapakinig. Ako po si Joseph, pero mas kilala sa pangalan na Sarah, isang girl. At Heart, o kung tawagin ng madla ay bakla. Ito po ang aking kwento ng kulam dahil sa inggit. Malaki ang aking pasasalamat dahil tanggap ako ng aking pamilya, kahit pa isa akong bakla. Hindi katulad ng iba na sila pa mismo ang unang magkakanulo sa sarili nilang mga anak. Bata pa lamang ako ay alam na kaagad namin na hindi ako straight na lalaki. Barbie at mga dress ang hinihingi ko kay nanay at tatay, na wala namang pag-angal na binibigay sa akin. Bunso ako sa aming tatlong magkakapatid at lahat kami ay pawang mga lalaki, kaya naman alam kong naghahangad din ang anak ng babae ang aking mga magulang na masaya ako namang ginampanan. Ako ay manager sa simple kong business na tea at snacks coffee. Naipundar po ang maliit na negosyong ito dahil sa naipon kong pera na mula sa mga beauty pageants na sinasalihan ko. Dahil dito ay masaya akong nakakatulong sa aking pamilya at nabibili ko na rin ang lahat ng aking mga gusto. Kilala ako sa aming barangay bilang Sarah at prinsesa ng Matabunggay. Dahil dito ay madami ako mga kaibigan at nakakasalamuhang mga tao. Maaari na nga akong tumakbong sekretarya ng barangay dahil maiilista ko na sa papel ang pangalan nilang lahat. Walang labis, walang kulang. Normal lang ang mga araw ko, walang bago. Gising ng alas 7 ng umaga at papasok sa trabaho pagsapit ng alas 8. Uuwi naman ng alas 4 at sa sideline bilang online encoder pagpatak ng alas 9 ng gabi hanggang alas 11. Sa ganoon lamang umiikot ang buhay ko sa araw-araw hanggang sa mapansin na lamang ni nanay na namamayat daw ako. Sinabihan niya ako na wag nang magpakapagod sa trabaho dahil malaki naman ang binibigay na pera ng mga kuya ko at pensyonado rin silang dalawa. Hindi ko raw kailangan na mag-alala pagdating sa pera. Paano naman ako mapapagod, Sir Casper? Wala naman akong ibang ginagawa kundi ang nakasanayan ko na lang ding gawain. Walang nagbago sa routine ko at malakas pa rin naman akong kumain. Kaya naman, hindi ko na lamang iyon pinansin at sinabihan si nanay na guni-guni niya lamang iyon. Dumaan ang mga araw at parang may napapansin na nga rin ako sa aking katawan. Isang umaga habang naghihilamos ako ay may napansin ako malaking tigyawat sa aking noo. Dahil normal lang naman na magkaroon ng ganon ang isang tao ay hindi ko na muli iyon pinansin. Pumasok pa rin ako katulad ng aking nakasanayan. Hanggang ang isang tigyawat ay nadagdagan at dumami. Namumula ito at higit na mas malaki kaysa sa normal na pimples. Malaki na rin ang pinayat ng aking katawan na napansin na rin ng aking mga tauhan sa kafe. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa akin, Sir Casper. Sinamahan ako ni nanay para magpa-check up, pero normal naman daw ang lahat sa aking katawan. Wala namang nakitang mali ang mga doktor sa akin, kaya naman pinatigil muna ako ni tatay na magtrabaho. Kinuha din muna ni nanay ang responsibilidad sa tindahan upang hindi raw ako mag-alala. Nagpahinga nga muna ako katulad ng gusto nila. Wala akong ibang ginawa kundi ang matulog, kumain at manood ng mga pelikula. Pero ang inakala kong pahinga ay ang simula pala ng aking kalbaryo. Dahil noong gabing iyon ay isa-isa nang pumutok ang mga tagyawat ko sa muka. Nagimbal ako nang makita ang maliliit na kulay puting uod sa mukha ko. Lumalabas ito mula sa pumutok na tigyawat, dahilan kung bakit umalingaw-ngaw sa buong bahay ang aking sigaw. Pinuntahan naman ako kaagad ng aking mga magulang at mabilis na sinugod ako sa ospital. Anong klaseng mga doktor ba ang mga iyan at wala silang makitang karamdaman sa iyo?
Galit na naghihimutok ang aking tatay nang pauwiin kami ng mga doktor dahil sa walang makitang mali ang mga ito sa akin. Napisa na lahat ng mga pimple sa mukha ko at nawala na rin ang mga uod dito. Pero nag-iwan naman ito ng mga peklat sa balat ko. Ang dati kong maganda at makinis na mukha, ngayon ay dilobyo na. Akala ko ay tapos na ang karumal-dumal na pangyayari sa buhay ko noon, Sir Casper. Mali palang isipin ko na magiging normal pa ang aking pamumuhay. Dahil pagka-uwi namin ng bahay ay bigla namang kumulo ang tiyan ko. Hindi na rin ako nakatakbo pupunta sa banyo at doon na sa sala nagkalat. Sumabog ang suka ko sa sahig, pero ang mas nakakapanindig balahibo dito ay may mga bulate at patay na mga ipis na kasama nito. Maging mga kasama ko ay hindi na rin kinaya dahil pati sila ay nasuka na rin. Pasintabi po sa lahat ng kumakain. Sana tumaba ka. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari pagkatapos noon dahil nawala na ako ng malay. Ang huli kong natatandaan ay nakailang suka pa ako bago ako mahilo at mahimatay. Malalim na ang gabi at nalimpungatan lang ako dahil sa mga ingay na naririnig ko. Para bang may mga bumubulong sa tenga ko, pero hindi ko naman sila maintindihan. Unti-unti kong minulat ang aking mga mata upang tignan kung ano ang nangyayari sa paligid. Pero wala naman akong nakita. Nandoon ako sa aking silid at walang kahit na sino sa loob bukod sa akin. Umupo ako at ginising ang sarili ko. Maraan kong sinampal-sampal ang aking sarili upang magkasigurado akong hindi na ako nananaginip. Pagkatapos ay pinagmasdan ko ang kabuuan ng aking kwarto. Ganon pa rin. Walang pinagbago. Napailing na lamang ako dahil sa pag-aakalang panaginip lamang ang lahat. Ihiga na rin sana ako nang may dumapong langaw sa aking ilong. Hinampas ko ito ngunit nasundan at nadagdagan pa ang mga ito dahil may mga langaw na rin sa may kumot ko. Mabilis akong bumangon at binuksan ang ilaw. Nanlaki naman ang aking mga mata nang makitang puro langaw ang aking kama. Nagtataka man ay dali-dali ko na lang binuksan ang mga bintana upang palabasin ang mga ito. Pero natigilan ako sa pagkilos nang may maramdaman akong gumagapang sa aking leeg. Dahan-dahan ay humarap ako sa salamin na nakasabit sa may bintana. Mahabaging langit, may lumalabas na mga langaw mula sa aking dalawang tenga, Sir Casper. Nanlalaglag ito mula dito at saka lilipad sa ere. Hindi ko na napigilan pa na mapaiyak habang pinapanood ang sarili sa salamin. Gulong-gulong na ang isip ko ng mga oras na iyon at hindi ko na rin alam kung ano ang gagawin. Nakatayo lang ako doon, umiiyak, habang hinahayaan ang mga langaw na lumalabas mula sa aking tenga at lumipad sa aking silid. Hindi na ako natulog ng gabing iyon. Nawala na rin ako sa sarili at hindi ko na alam kung paano ako nakarating sa sala. Natauhan lamang ako nang marahan akong tapikin ng aking nanay sa may pisngi at tanungin kung ano ang nangyari. Muling tumulo ang aking mga luha at para akong bata na nagsumbong sa aking ina. Nagsimula na rin ako magtanong kung ano nga ba ang nangyayari sa akin at kung bakit ba ako pinarurusahan. Hindi naman ako masamang tao, Sir Casper. Wala akong inaapakan at inaargabyadong tao. Isa iyon sa pinagmamalaki ko. Dahil patunay lamang iyon na tama at maganda ang pagpapalaki sa akin ng mga magulang ko. Hindi naniniwala sa mga pamahiin, sapi, maligno, at kahit na anong kakaiba o mahiwagang nilalang ang aming pamilya. Mas kumbinsido sila na lahat ay maaaring masagot ng siyensya. Kaya naman, laking gulat ko nang magpatawag ng albularyo ang aking tatay upang patignan ako. Kulam, may taong may galit sa iyo. Labis ang kanyang pagkainggit na kalaunan ay napunta na sa pambabarang na nagdulot ng iyong paghihirap.
Saad ni Mang Berteng. Hindi ko maintindihan, Sir Casper. Ano ba ang dahilan nila upang kainggitan ako? Isa akong bakla at lahat ng natatamasa ko ay bunga lang ng aking pagsisikap. Wala akong nakikitang kahit na anong bagay na karapat-dapat na kainggitan ng isang tao. Pinaliwanag sa amin ng albularyo ang kaibahan ng kulam at barang. Noong umpisa raw ay kulam lamang ang ginawa sa akin na nagdulot ng pagbagsak ng aking katawan at panghihina. Pero nang makita raw ako ng taong may galit sa akin na masaya pa rin pumapasok at nagpapatuloy sa buhay, kahit may iniinda ng sakit ay hinangad daw nito na mas maghirap pa ako. Kaya naman, pinabarang na rin ako nito na nagdulot naman ng paglabas ng mga uod at insekto sa aking katawan. Kinausap ni nanay si Mang Berteng upang tulungan akong gumaling, pero mahihirapan daw ang matanda na kalabanin ang itim na salamangka dahil lubha raw itong mas malakas. Humingi ng ilang araw ang albularyo upang gumawa ng panlunas at proteksyon. Kaya naman, wala akong ibang pagpipilian kung hindi ang maghintay at magtiis. Pero ang ilang araw na paghihintay na iyon ang pinakamahirap at mahabang oras na naganap sa buhay ko. Dahil mas tumitindi pa ang mga nararanasan ko. Nagsimula na akong bangunguting gabi-gabi. Doon ay may isang lalaking kulay itim, ngunit walang mukha ang pilit na sumasakal at humihila sa akin. Napakalakas nito, dahilan kung bakit nahirapan akong huminga. Hindi rin ako makakilos at bagamat alam kong nasa bangungot ako ay para pa ring totoo ang lahat ng nangyayari. Nagising na lamang ako sa tulong ng aking mga magulang na naglagay ng rosaryo, cross at Bible sa aking katawan. Simula nang mangyari iyon ay hindi na ako natulog, Sir Casper. Ginawa ko ang lahat upang hindi dapuan ng antok. Sinasaktan ko na ang aking sarili para lamang hindi makatulog. Iniinom ko na rin ang lahat ng gamot at energy drink sa rep upang makasigurado. Oo, natatakot akong matulog muli, Sir Casper. Dahil hindi nawawala sa aking isipan ang tinig ng lalaki na sa oras na mahuli niya muli ako, ay titiyakin daw nito na hindi na ako magigising pang muli. Ayaw ko pang mamatay. Madami pa akong gustong gawin. Kaya naman kahit ayaw at taliwas sa desisyon ko ang aking mga magulang, ay tinulungan na rin nila akong hindi makatulog. Pero hindi pa rin pala iyon ang solusyon upang makatakas sa kampo ng kasamaan. Dahil muli na naman akong nagsuka, pero sa pagkakataong iyon ay may mga buhay na ipis at langaw naman ang lumabas. Hindi na alam ni nanay ang maaari nilang gawin dahil bakas na sa kanilang mukha ang hirap at pag-aalala. Ilang beses akong nagsuka ng iba't ibang mga insekto at mga bulate hanggang sa manghina na ako at mapahiga sa may sofa. Nang mga sandaling iyon ay iniisip ko ng sumuka, Sir Casper. Gusto ko na lang matulog at hayaan na ang itim na nilalang na patayin ako sa bangungot. Nahihirapan na rin kasi ang aking pamilya at iyon ang labis na nakakapagpahirap sa akin. Ayaw ko silang madamay at maghirap ng dahil sa akin. Ilang minuto lamang akong nakapagpahinga ng araw na iyon dahil pagkatapos kong magsuka ay sumakit naman ang aking tiyan at iba pang parte ng aking katawan. Pakiramdam ko ay may kung anong bagay ang gumagapang sa loob na gustong kumawala. Hanggang sa ang pakiramdam na iyon ay nagkatotoo dahil nang papahidan sana ni tatay ng langis ang aking tiyan upang masahiin, ay doon namin nakita ang mga maliliit na nakaumbok sa aking balat. Gumagalaw ito at gumagapang sa loob ng aking katawan. Hindi lang sa aking tiyan nagkaroon ng mga umbok, kung hindi pati na rin sa braso, binti, at maging sa may noo. Masakit ang mga iyon na para bang naghanap sila ng butas upang makalabas. Pakiramdam ko ay kinakayod ang aking balat na labis na nagpapasigaw sa akin ng todo
Umiiyak na ng mga oras na iyon ang aking nanay, Sir Casper. Hindi na raw nito kaya na makita pa ang kanyang anak na naghihirap. Wala naman siya magawa upang pawiin ang pag-aalala at punasan ng mga luha nito. Ang sakit na iyon ay nadagdagan pa nang magsimula ng maghukay o gumawa ng butas ang mga bagay na nasa loob ng aking balat. Nagsimula ito sa nasa tiyan ko dahil nagkaroon doon ng sugat o butas na siyang nilabasan ng bagay na gumagalaw sa loob ng balat ko. Napadasal at napasigaw si nanay nang makita namin na isang linta ang lumabas mula sa sugat na ito mismo ang gumawa. Kasabay ng paglabas nito ay ang pag-agos din ng dugo ko, dulot ng pagpupumilit nitong makalabas. Hindi ko na kaya, iyak ko. Labis na akong nahihirapan noon, Sir Casper. Kung sino man ang gumawa nito sa akin sana ay masaya na siya. Dahil nakamtan na nito ang kahilingan na pahirapan ako. Kagaya ng nasa may tiyan ko ay lumabas at gumawa rin ng sugat ang ibang mga linta na nasa may braso, noo at binti ko. Bagamat tandidiri at natatakot ay iniisa-isa pa ring tanggalin iyon ng aking tatay upang magamot naman ng aking ina ang mga sugat na dubudugo. Habang ginagawa nila ang mga iyon ay wala rin silang sawa sa pagpapalakas ng loob ko. Hindi tumigil si nanay sa pagsasabi kung gaano niya ako kamahal at ganoon din naman si tatay. Hanggang sa bigla kaming nagulat na tatlo nang biglang dumating si Mang Berteng bitbit ang isang bote na may lamang dahon at tubig. Nilapitan ako ng matanda at dinasalan gamit ang ibang lingwahe na hindi ko maintindihan. Pagkatapos tinulungan nila ako makaupo at makasandal sa may sofa. Tsaka nito inabot ang bote na may lamang tubig at mga dahon. Pinainom iyon sa akin ng albularyo. Nakaagad ko namang sinunod. Mapait ang lasa at mainit iyon sa lalamunan. Ngunit dahil sa kagustuhan kong gumaling ay ininom ko na lamang ito hanggang sa maubos ko ang laman ng bote. Pinakaramdaman ko ang aking sarili at matapos ang ilang minuto na katahimikan ay nakaramdam na ako ng kakaiba. Hinawakan ni Mang Berting ang aking mga kamay at nagsimula ng mag-orasyon. Pagkaramdam ko naman ay humihilab ang aking tiyan at bigla na lang akong nabusog. Maya-maya pa ay dumighay ako ng may mabahong amoy. At ang nakakagulat doon, Sir Casper, ay ang huli at mahaba kong dighay. Doon ay may lumabas na kulay itim na usok mula sa aking bibig. At mas mabaho rin iyon kaysa sa mga nauna. Labis naman na ginhawa ang dulot noon nang makalabas na sa aking katawan ang kulay itim na usok na mabilis din namang naglaho. Nawala na ang mga gumagalaw sa loob ng aking balat at hindi na rin mabigat ang aking pakiramdam. Pagkatapos ng dasal ni Mang Berting ay nakangiti nitong sinabi sa amin na tapos na ang laban. Nakontra at napaalis na raw nito ang masamang salamangka na ginawad sa akin ng taong may galit sa akin noon. Pero nang itanong ko sa matanda kung sino ang may kagagawa ng bagay na iyon, ay hindi na nito masabi sa akin ang pangalan. Wala daw siyang kakayahan na malaman ang pangalan ng gumawa, ngunit malapit daw ito sa akin at tinuturing kong kaibigan. Palaisipan ang bagay na iyon sa akin, Sir Casper. Kakalimutan ko na sana iyon nang makatanggap ako ng text at balita. Mula sa isa sa aking mga tauhan sa kafe, ilang araw matapos ang pambabarang at kulam sa akin. Nag-resign at umalis na raw sa trabaho si Maui na isa ring bakla na siyang pinagkakatiwalaan ko sa pagpapatakbo ng negosyo. Doon ay kinatuban ako, Sir Casper. Malait sa akin si Maui at kaibigan ng turing ko rito.
Palagi ko itong binibigyan ng mga bagay na mayroon ako dahil kabaliktaran ng pamilya ko ang pamilya niya. Hindi siya tanggap ng kanyang mga magulang. Sa halip na magalit ako ay awa ang nanaig sa akin, Sir Casper. Pinagdasal ko na lamang siya at hinangad ang kapayapaan ng kanyang isip at puso. Dahil ang isang kasalanan na hindi maitatama ng isa pang kasalanan. Ipagpapasa Diyos ko na lamang siya. At sana ay may nakuha kayong aral sa kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig kasi hanggang dito na lang po. Sa ngayon po ay maayos naman ang aking buhay. May 3 na akong negosyo at okay rin naman ang kitaan. Muli po, ako po si Sarah, ang prinsesa ng Matabunggay.